our beloved Boss Mike Cervera. May mga nagsabi pa rin po sa akin na hindi mo dapat gawin yan because... Bakit mo namang ginawa kasi? Sabi sa akin yung mga mas batikan po sa akin, sabi... Oo nga, bakit? Dapat pinapakinggan kapag batikan na, di ba? Teresita Kenon, Mami G, God PM po. Oh, tuloy. Posible yan. Sabi sa akin, Vico, pag ginawa mo yan, iisipin ng tao, wala kang ginawa. Hindi nila alam, matatalino mga Pasigenyo. Pero totoo po yan, ha? Sabi nila sa akin, ako, pag ginawa mo yan, pag walang pangalan, paano mo makukuha yung credit sa mga proyekto? Pero alam niyo, sa akin, di naman importante kasi yung credit. Importante magawa yung proyekto. Pero naman ng taong bayan yan. Pag may nakita tayong project na Pasig City ang nakalagay, gawa ng lokal na pamahalaan ng Pasig, hindi po yan project ng mayor lang. Kasama dyan ang vice mayor, ang city council, ang homeowners association, ang estudyante, ang mga kabataan, ang mga senior citizen. Lahat tayo kasama sa mga proyekto ng pamahalaan. Correcto, Biko. Tuloy-tuloy mo lang. Diba? Iron Lace, nandyan na rin. Si Juan Tamad, Ana Marie Madriaga, Estrella Cruz, shoutout po. Mga kababayan, alam nyo, sa totoo lang, kung ganito lang sana ang lahat ng politiko, ang lahat ng mga mayor, ang lahat ng mga kagawad, ang lahat ng kapitan, ang mga congressman, ang mga gobernador, at higit sa lahat, ang mga senador, mga kababayan. Tandaan nyo, mabilis tayong makakaangat sa lugmok na iniwan ng mga nakaraang administrasyon. Totoo po yan, mga kababayan. Ano? Ibang klase eh. Sa totoo lang po, kung ganito lang ho ang pananaw, kung ganito lang klase ang pamamalakad ng isang lingkod bayan, mga kababayan, ay sigurado, ay mabilis ang ating pag-unlad. Mabilis na makakamit, lalong-lalo na meron tayong Pangulo na masipag. Di po ba? Dapat ganyan eh. Eh kung ganito lang ho, mga kababayan, talagang ang lahat ay gaganahang bumoto eh. Kita nyo naman ang boto nito sa Pasig. Kahit po ito ay hindi nagpapakita ng kanyang mga proyekto, hindi pinapangalanan, hindi nilalagyan ng pangalan. Aba mga kababayan, landslide ang boto niyan. Kaya okay lang, huwag mo nang pakinggan yung mga payo ng mga kung sino-sino dyan. Yung bang payong trapo, traditional politician, yung bang kailangan lahat na lang ng proyekto, Polonges, Malo Alvarez, Sherlyn Lumni, Ilumin, dapat may pangalan. Nako! Hindi na ho kailangan yan, mga kababayan. Kung eto, ay ikaw ay nagsiservisyo ng totoo. Di ba, Jenny Piccolo? John Ray Marcos. Alam mo na yun, di ba? O, tuloy. Kaya yung mga sinabi nun na imposible natin gawin, hindi po tayo, matigas tayo ng ulo. Hindi ka nakinig. Oo, matigas ulo mo. Di ba, Kuya Bay? Aling Roda. Tama naman, di ba? Oo. Crush mo siya? Oo. Crush din namin siya. Kung ganito lang sana, no? Lahat ng mga politiko. Sayang lang, mga kababayan, hindi nanalo yung Mayor Trillanes natin. Sana, mga kababayan, kung binoto nila, malamang, baka maunahan pa ang Pasig niyan. Di ba, mga kababayan? Sana wala ng mga senador kasi sabi ni Takero, ang mga senador ay 24. Oo! 24 Republic, may sariling Republic. Oo! Mga walang yayan. Idol ko, si Boss Mike. Oy, thank you naman. Oo. Di ba? Tuloy! Sabi natin, hindi natin iisipin ng politika. Yung politika, gawin natin lang yan. Pangalawa lang yan. Correct, AJ Mendoza. Ipanghuli. Hindi lang pangalawa. Una, mga kababayan, unahin natin ang mga Pilipino. Ating constituent. Ikalawa, mga kababayan, yung serbisyo sa mga tao. Yung mga proyektong pangapangalan na yan, wala na yan! Yung mga politika, pagkatapos ng halalan, dapat wala nang tapunan ng putik. Pagkos, mga kababayan, dapat magtulong-tulong tayo para sa ikauunlad
ng bansang ito. Pero ilang dekada na ba natin pinapanawagan yan? Na sana mapaunlad yung bayang ito. Wala hoy. Tila ba parang walang nangyayari? Bakit ho? Marami pa rin ang AJ Mendoza. Politika ng politika. Oo, laging namumulitika. Di ba? Ice Daniel. Nako, ewan ko ba? Sa totoo lang ho, mga kababayan, kung ang mga politiko lang natin ay mga tao na talagang bukal sa kalooban, yung pagtulong, hindi yung bukal ng bukal, bukal ng bukal, siya, kaban ng bayan. Abay mga kababayan, sabi ko sa inyo, marami nang nagsabi nito, napakayaman po ng Pilipinas. Napakayaman po ng bansang ito. Kaya lang po mga kababayan, hindi ko ba alam kung bakit merong ganyang mga klaseng tao. Nakaw-nakaw dito, nakaw-nakaw dun. Tapos mga kababayan, itatago sa ibang bansa. Tinatago nila yung mga kwarta nila sa ibang bansa. Imbis na ilagak nila sa ating bansa at magamit, mapalago dito, wala. Ibang bansang nagikinabang sa pera nating mamamayan. Na kinurakot, ninakaw, dinugas, inumit ng mga politikong mga gunggong. Wala pong ginawa kung hindi mangkuto, mambudol ng kapwa Pilipino. Ang pangako, maglilingkod ng tapat, magseserbisyo ng tama, pero mga kababayan, ang ginawa, magnakaw ng labis-labis at magtago ng mga ninakaw sa ibang bansa. Mga walang iya, di ba? Mga walang iya yung mga yan. Pakinggan nyo si Vico Soto. Ito, mga kababayan, may future ito. Pwede itong maging presidente, pwedeng maging vice-presidente, pwedeng katandem ni Sandro Marcos. Kahit sino sa kanila. Kung si Sandro mag-vice, siya mag-presidente, si Sandro mag-presidente, siya mag-vice, okay lang yan! Di ba, mga kababayan? Okay lang yan. Talay! May mga nagsabi pa rin po sa akin na hindi mo dapat gawin yan, Vico. Sabi sa akin. Sabi sa akin ng mga mas batikan po sa akin, sabi, imposible yan. Sabi sa akin, Vico, pag ginawa mo yan, iisipin ng tao, wala kang ginawa. Hindi nila alam, matatalino mga Pasigenyo. Pero totoo po yan, sabi nila sa akin, ako, pag ginawa mo yan, pag walang pangalan, paano mo makukuha yung credit sa mga proyekto? Pero alam niyo, sa akin, di naman importante kasi yung credit. Importante magawa yung proyekto. Pero naman ng taong bayan yan. Pag may nakita tayong project na Pasig City ang nakalagay, gawa ng lokal na pamahalaan ng Pasig, hindi po yan project ng mayor lang. Kasama dyan ang vice mayor, ang city council, ang homeowners association, ang estudyante, ang mga kabataan, ang mga senior citizen. Lahat tayo kasama sa mga proyekto ng pamahalaan. Kaya yung mga sinabi nun na imposible natin gawin, hindi po tayo, matigas tayo ng ulo. Sabi nyo mga kababayan, parang si Pangulong Bongbong Marcos na bata, Kahit anong sabihin ng kampo ni Duterte, kampo ni Buday, mga kababayan, tuloy-tuloy ang serbisyo, mga kababayan! Tuloy! Sabi natin, hindi natin iisipin ng politika, yung politika, gawin natin lang yan, pangalawa lang yan. Diba parang si Pangulong Bongbong Marcos, walang iniindang batikos. Bagkos mga kababayan, walang tigil Sa totoo lang walang tigil si Pangulo kakaisip sa kaparaan ng makakapagpaginhawa sa ating mga kababayan at makakapagpaangat sa ating bansa. Kita nyo mga kababayan, ganyan na ganyan. Kapag ka po, 140 nga. Kapag ka nga ganyan mga kababayan, para bang tila ba pakiwari natin itong nagsasalita parang si Pangulong Bongbong, Our beloved Boss Mike Cervera.